Good morning mga kabangka. Ako ngayon ay mag-update dito sa bangkang ginagawa namin. Ipapakita ko sa inyo bago ang lahat nga pala. Papasalamat tayo sa ating Panginoon sa lagi niyang paggabay, pagbibigay ng biyaya at ang araw-araw nating pangailangan kanyang naibibigay. Papasalamat din ako sa ating mga subscribers, silent viewers, mga kaibigan ko sa munting pag-vlog. Mga kabangka, ngayon ipapakita ko sa inyo itong aking gagawin. Magsusukat muna ako para dito nasa taas nga pala ako ng kamarote sa bubong. Meron pa akong mga naiwanan mga kabangka na hindi pa ako nakapagtaka kasi may mga disenyo. Ito kabangka, ipapakita ko sa inyo. Sundan natin.
Yan mga kabangka, nakakuha na ako ng sukat at tatakaan ko ito. Mamaya mga kabangka, yung update natin, medyo masama ang panahon. Sundan natin. Hindi nakikita. Pagturing na lahat dyan, we? Ha? Pagturing na lahat? Kuan na ito. Para sa taas, finishing doon sa ano? Ay, dulo. Oh, dulo sa bubong. At lalagyan na namin ng baw bukas yun. Pag sa likod. Ah, yung ano, yung dingdingan. Oo, kailangan yun. May nalido na, nakabang na yun. Ano? Maybe we'll meet again. Hindi ka nalilito sa mga guhit-guhit pag nadadala na ng agag. Hindi na nila nadadala masyado pag ganun. Yung bagong guhit na lang madadala nila. Pag marami ng guhit. Hindi na suli. Ito yung bagong ginawa. Yan yung ginawa kong ano, takaan na bago. Matagal pa yan. Matagal pang mag-iba yan. Ba? Tibay-tibay na yan. Goodbye.
Oo. Magtataka ako dito mga kabangka. Akin lang sinukatan para ito doon sa likod. Pang finishing na ito mga kabangka. Ang taka na ito. Ito mga kabangka, ito na yung ating gagamitin bukas para dito sa aking ginuhitan. Yan ang tatakain ko bukas sa umaga. Yan ay tapos na. Bukas sa umaga, pagkatapos nyan, ikakabit ko na rin yan mga kabangka. Titingnan natin yung kabuuan ng bangka. Dito mga kabangka, makikita natin yung porma ng ating ginagawang dambuhalang fiber na bangka. Ayan. Ayan nga pala mga kabangka, sa mga hindi pa nakakaalam sa haba at saka lapad. Extension lang ako mga kabangka. Sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ang haba at lapad nitong bangkang ito, i-update ko sa inyo. Ang haba nga pala nito mga kabangka, 116 feet. Simula doon sa dulo ng ruda, yung dulo ng ruda na yon, at lalagyan ng tunton, tawag nun yung nibil papunta sa baba. Ang sukat niyan hanggang dito naman sa dulo, 116 ang kabuuan nito mga kabangka. Ayan, ang lapad nga pala nito mga kabangka ay 14. Mula rito hanggang doon sa kabila, 14 yan. Hanggang dito sa dulo ng kamaruting ito. Dito mga kabangka. Yan, hanggang dito sa tapat natin na ito. Iyan yung lapad ng 14 mga kabangka. Pero nung magmula diyan hanggang doon sa may unang paltikan, reduce yan ng lapad mga kabangka. Medyo paliit doon, 12 na lang yun, naging 12.5 hanggang sa naging 13.5 dito, bago nag-14 dito mga kabangka. Ginawa daw ang disenyo na yan para hindi mabigat sa pagtakbo, dahil itong bangkang ito mga kabangka, dahil talagang fiber, mabigat na ito, sobrang bigat nito mga kabangka. Tapos ang ikakabit natin ditong makina ay 6D40 lang. Yan ay sinadya na medyo reduce, may nag-reduce ng lapad doon sa unahan para yung tubig babasagin niya mga kabangka. Yan, ito nga pala mga kabangka, grinder ni Kyle yan para ikabit namin doon sa flooring. Tingnan natin yung puwet. Yan mga kabangka, yan yung ating likod ng bangka. Kung napapansin nyo nga pala mga kabangka, puti at saka asol, bali napagitnaan yung puti ng asol. Yan mga kabangka nga pala ay hindi ko napansin, hindi ko na itanong kay boss na yan pala ay asol. Yan pala ay magiging asol. Ay ang nakapagtaka ako mga kabangka, nakapagtaka ako puti, pero madali lang naman yan. Drag grinderin ko yan mga kabangka. Drag grinderin ko na pakinis para kumapit yung ating tissue mat. Ang gagamitin ko dyan mga kabangka, tissue mat na lang na asol. Yan, tissue mat na lang, asol ang ating kukulay para pumantay siya dyan mga kabangka. Kasi asol dapat yan. Asol dapat
Nakaugnay ang asol na yan sa asol na itong mga nakagilid dito sa kamarote. At saka naging puti nga pala sa ibabaw doon sa bandang gitna na yon hanggang pataas. Ayan ang kabuuan ng ating ginagawa mga kabangka. Ito nga pala mga kabangka, yan yung dulo ng roda natin. Ayan, yung taas niyan, kung yan ay lalagyan natin ng hulog papunta rito, yun yung sinasabi ko na yung haba mula rito hanggang doon sa pinakadulo, lalagyan din ng doon ng hulog. 116 feet mga kabangka. Yan yung taas nga pala ng ating ginagawa. Medyo matarik. Pinataas masyado yung roda nito, pambasag sa alon. Kung mapapansin ninyo, mayroon tayong makikitang may mga butas. Zoom in tayo. Yan yung mga pinaglagyan ng perno para kumapit yung railing, barandilya. Mababa lang yung barandilya na yan mga kabangka. Maglalagay pa tayo dyan ng mas mataas pero bakal na ang target ni boss sa stainless mga kabangka. Ayan. Ito, titingnan natin mga kabangka, ito yung manipis ito rito. Kaysa doon sa sa likod. Magkaiba kasi ang sukat mga kabangka. Ang sukat niya kasi naging 12. 12 dito sa bandang tapat na ito. Mula rito, nandito yung mother post. Dito. Yan, simula dito sa mother post na ito, 12 ito. Nag-reduce siya galing doon, nag-reduce pamunta rito 12, nag-12 media hanggang nag-13 media hanggang doon sa may tapat ng sinasabi ko, tapat ng kamarote dito. Ayan, dito may dito may mother post mga kabangka dito. Yan diyan may mother post yan. Tapos bago diyan nagkumpleto na ng 14 ang lapad diyan mga kabangka. Yan mga kabangka, puputulin natin.
Grabing init. Ayan, makabangka. Nakabit ko na yung isa.
Yan mga kabangka. Nalagyan natin ano, pero bubutasan pa natin yan mga kabangka. Kailangan yan may butas para sa bintana. Tingnan natin. Yan. Yan mga kabangka. Binutasan ko para sa bintana. Yan mga kabangka, oh. Binutas ko siya para sa bintana. Tingnan natin sa loob. Yan. Meron tayong butas isa. Yan. Pero yung butas na yan mga kabangka, kalibil yan ng mga bintana natin dito. Yan, kalibil yan. Kalibil siya. Ayan na po mga kabangka. Nabutasan na natin yung bintana dito sa likod ng ating kamarote.
na lagyan na natin. Yan, may parka na. Bukas, sasalubungin na lang yan. Lalatagan na lang natin, babalutin natin yan para pulido na, solido na. Wala nang babalikan dito. At dito pala, kabangka, nailagay ko na nga pala yung yung kulang dito hanggang doon sa dulo. Okay na yan. Bukas yan mga kabangka, tuloy-tuloy ng gawa dito para malinis na rin natin dito sa loob ng ating kamarote, sa ating pilot house mga kabangka. Sobra pang dumi, hindi pa namin nalilinis dahil marami pang gagawin. Yung mga finishing pa natin mga kabangka. Bago ko nga pala tapusin ang video nito, magpapasalamat ako ulit sa ating mga subscribers, mga silent viewers. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Kahit medyo may patlang, maabot minsan ng 1 linggo ang ating pag-update sa kabuuan ng ating ginagawang bangka. Salamat uli sa inyong lahat. Naway bigyan tayo ng magandang pangatawan ng ating mahal na Panginoon saan man sulok ng mundo. Sa lahat ng mga nakakapanood nito, sa hindi pa nga pala nakapag-subscribe, paki-subscribe na rin, paki-click na lang yung ating notification bell para updated kayo sa mga susunod nating mga update dito sa bangkang ito. Maraming salamat uli mga kabangka. Mga kabangka, mayroon tayong bibidyohin naglambat dito sa tabi. Palagay ko maraming huli ito kasi pumasok na yung sa lambat yung gipaw. Ayan mga kabangka, maraming humihila. Naroon yung kanilang service. Ayan, diyan magkita mo yung nakita natin yung maliit na buya doon, yun yung bulsa. Pasok ngayon doon yung gipaw kanina. Titingnan natin kung nahagip yung isdang sinusundan ng maraming mga ibon. Yan, maraming nahila mga kabangka. Titingnan natin. Yan mga kabangka, kung ating papansinin, meron tayong makikitang mga ibon. Yan, nasa loob na yan. Ayan, may mga dyan. Palagay ko mga tulingan yan. Ayan yung gipaw mga kabangka. Yan, pumasok na yan sa lambat mga kabangka. Kaya kung ito ay mapapabilis yung hila dito mga kabangka, nang hindi makalabas dito, doon lang sila sa bandang gitna. Mayroon naman taga-tabog mga kabangka na hindi makalabas yung gipaw na yan dito. Kapag nakalabas dito, ibig sabihin kukunti ang mahuhuli. Pero pag yan ay nakapundod yan sa gitna mga kabangka, sigurado na yan, pasok na yan sa bulsa. Yan, panoorin natin.